Good morning na tayo mga kachorba. Tara't magkape, diba? Wala pa akong mga kapitbahay. Yung iba mga gising naman, kaya lang hindi sila basta-basta naglalabasan. Kaya may oras akong magkismis. Napakaganda rin magkismis dito. May relax ka sa pag-upo. Hindi ka naman problema sa mga patungan. Diba? Dahil dyan, tara tayo ng magkismis, chikahan na tayo. Tara ng magkismis, chikahan na. Dahil dyan, wala pa sila Baby Simon. Si Ate Zoe naman nasa school. Wala lang, chika ko lang. Kasi nakaka-enjoy. Di ba, syempre, sa aming magkakapatid, nakahiwalay kami ng bahay. Puro mga katumboyan, puro mga katumboyan. Syempre, mga walang anak. Oo. So, nakakatuwa lang kasi, pero siguro isang kanto lang naman ang layo namin. Isang kanto lang. Nakakatuwa lang kasi yung mga pamangkin namin, sila Baby Simon, tsaka si Ate Zoe, once na may pasok, pag out ng school, magbibihis lang yan, papasyal na agad yan sa bahay. Minsan na si Simon naman, pag maaga-aga yung gising yan, bago yan pumasok sa school, napasyal pa yan dito. Nakakatuwa lang kasi, may mga bata kasi, may mga pamangkin talaga na appreciate ka bilang mga tita. Nakakatuwa. May mga bata talagang pamangkin na nakakatuwa. Lalo na dito sa bahay, yung mga tita niyang mga katumbuyan na iba, may mga pasok. Syempre ako, dito lang talaga ako sa bahay kasi wala na akong trabaho, di ba? Hindi pa ako ina-accept na magkaroon ng trabaho ng doktor ko. Yung doktor ko ayaw pa rin akong magkaroon ng trabaho. Kumbaga, wala. Gamot pa rin ako ng gamot. So kaya dito lang ako lagi sa bahay. Lalo na nakahiwalay na kami sa isang kapatid ko na isang pamilya, nakahiwalay na kami. Pero hindi naman ganun kalayo. Isang kanto lang. Nakakatawa lang kasi talaga. Kaya na-appreciate ko talaga. Kasi mga pamangkin ko, lagi yun napunta. Lalo na, alam nila, nandito lang ako mag-isa. Kasi yung isang tita nila, may pasok, ang out ay umaga. Ang pagpasok umaga. Pag out mo, mamaya pa yung gabi ang uwi. Kaya yung mga pamangkin ko, si Zoe at si Simon, nandito yan sa loob ng bahay. Kahit nandyan yung mama niya, or papa niya na nakasama nila sa bahay, lagi rin nandito sa akin. Nakakatawa pa kasi once na pumasok yan sa pinto, pagpasok pa lang ng pinto, sabi, Mami, good morning. Si Simon, kahit hapon yan pumunta dito, kasi pang tanghali talaga ang kanyang pasok. Tanghali ang pasok niya, ang out niya hapon. Kaya pag bihis niyan, punta na agad yan dito ng good morning, Mami. Di ba? Kahit hapon, good morning pa rin. Kaya nakakatawa kasi ang isang beses laging sinasabi ng mga yan pag pumasok na ng pinto, Mami, kumain ka na ba? Mami, sinong kasabay mo? Mami, ano ka na ba? Lahat tinatanong agad nila. Mami, kumain ka na ba? Mami, uminom ka na ba ng gamot? Kasi nainom pa ako ng gamot eh. Lalo na si Simon, maasikaso talaga si Simon. Kung kumain ka na, sobra talagang appreciate si Simon. Kaso, itong ilang araw, hindi siya makapunta. Kasi nung last week na napunta siya, may pigsa siya. Oo. Sa puwet. May pigsa siya. Nung pagpunta niya dito, nakakalakad-lakad pa siya. Kaso, mabagal siya maglakad. Kasi para siyang bibi. Kasi nga, sa may puwet ang may pigsa niya. Ewan ko ba, 6 years old pa lang siya, nagkaroon na siya ng ganyan. Lahi kasi ng tatay niya ata. Kaya nakakaawa din. Kaya ilang araw siyang hindi pumunta dito sa bahay. Hindi na rin siya pumasok ng school. Pero kahapon, so nag-okay na siya. Naglalakad na siya ng nakatayo talagang diretso. Kasi dati, para siyang bibi, maglakad. Kasi masakit yung ano niya, pati mga Siyempre pag nagkakapigsa, di ba? Pati minsan, paglakad, nahirapan na. Sa awa naman ng Diyos, naging okay siya kahapon. Ang ending, siyempre, lagi na naman dito sa bahay. Yun, nangamusta. Imbis na akong mangamusta dahil kung okay na yung sakit niya. Kasi nagkalagnat siya eh. So, naging okay naman. Kaya nakakagala na siya dito. Dahil alam naman niya na, tatanong niya, si Tinang, pumasok, uwi na. Nauwi ang tinang niya, alas 8.
Kasi nagsiservice pa yun. After nun, tatanong kung may kasabay akong kumain. Sabi ko, wala akong kasabay kasi wala si tita. Kaya si mami lang ang nakain mag-isa. Ang ginagawa ng dalawang bata, hapunan, maaga kami kumain kasi kakain na lang. Oh, daddy, ay kain na tayo, sabayan ka namin. O, nakakatuwa kasi sobrang appreciate ng mga bata, mga pamangkin. Once na nakasama mo siya, simula nung baby pa, at nakakatabing matulog, nakakatawa. Dahil sa pagkichismis dyan, dito. Tapos si Simon, machismis talaga yun. Kasi once na pumunta dito si Simon, at nangamusta yan sa akin, tatanungin na agad niyan, Mami, okay na yung ating followers. Ang followers? Mga followers natin, yung mga chismosa. Kung kinamusta mo ako. Kasi minsan pag nagbibideo talaga ako, kasama ko minsan si Simon. Kaso ilang araw siyang hindi nakapunta kasi nga nagkaroon siya ng sakit. Kaya hindi mo na pinalabas ng bahay. Yan, yung mga time na yun, mga tulog pa yan eh. Kasi pag nagising yan, mamaya, andito na uli yan. Yun lang, nakakatawa lang. Kaya minsan may mga time talaga ng mga pamangkin natin. May mga time na kailangan din talaga natin asikasuhin. Simula ng baby, yung kumbaga parang ang mga anak natin talaga inaasikaso, inaalagaan, minamahal. Lalo na kung wala kang anak. Kasi wala naman akong anak eh. Kaya para ko sila naging anak-anakan. Wala, napachika lang ako. Kasi wala akong masabi. Tama, wala. Anong oras na mga... Dahil ang mga kapitbahay ko, mga nagtatrabaho. Kaya, yung iba, mga panggabi, pang umaga. Kaya lagi lang sila sa loob ng bahay. Siyempre, nagpapahinga rin sila galing trabaho. Kaya nakakatawa rin mag-chismis ngayon. Dahil ako lang ang lagi nasa bukas. Ako lagi ang may bukas ng pinto. The rest, puro taga-sarado. Ayun, nakakatawa lang. Tagal-tagal din sa'yo, inaantay ko. Kasi mamaya mag-ano na naman kandala. Magkika-chika. Dahil dyan, dahil mamaya, nandito na naman sila. Magkikismis-kismisan na naman kami. Kaya nakakatawa. Lalo na yung may sakit ako. Minsan yung wala yung kuya ko nun. Siyempre nauwi rin siya sa side ng family niya dati. So minsan nakakauwi. Kumbaga mag-isa lang. Hindi ako mag-isa. Kumbaga may sakit ako noon. Pero yung mga pamangkin ko nakasama ko sa isang bahay. Nakakatawa kasi naasikaso din ako, napupunas-punasan. Nakatabi laging matulog, basta appreciate talaga natin ang mga pamangkin, lalo na kung yung inasikaso natin o minahal natin sila na maayos at as in talagang parang anak. Nakakatuwa. Yun lang, lang ako. Kasi wala akong pamangkin, 4 lang ang pamangkin namin. Kaso yung 2 kong pamangkin ay nasa ibang lugar kaya medyo malayo. Pag hindi pinasyal, doon mo lang siya makakasama. Hindi kagaya nung kasama ko sa isang lugar na to at magkakasama sa bahay. Pero kahit hindi kami magkakasama ng bahay, ang mga bata ang pumupunta sa akin. Lalo na si Simon. Once na pumunta yan dito, unang-unang tinatanong niyan, Mami, kumain ka na ba? Binom ka ba ng gamot? O kasi siya yung nagbibigay sa akin minsan ng gamot. Alam niya kasi pag umaga at gabi, nainom ako ng gamot. Kaya lagi niya ako inaalala kung ako'y okay na ba, Mami, okay ka na ba? Diba? Nakakatawa pag may mga pamangkin. Kaya sana mga nagiging pamangkin natin, mahalin tayo hanggang sa tumanda tayo. Nakakatawa. Pero syempre, nakakasarap din talaga magkaroon ng anak. Kaso wala, pag hindi ka talaga nagkaroon ng anak, no choice. Doon talaga ang buhay. Yun lang, pachika lang. Kaya dahil dyan, tapos na ako. So mamaya, darating na si Simon. Pag nagising na si Simon, nandito na yan. Kaya, bye na nga sa inyo mga kachurba. Okay.